pag-aaralan natin yung, sabi niya, don't give up. Stay engaged in the pro-life battle. Nung pinag-aaralan ko to, sabi ko, ang daming samot-saring dapat na maging item nito. Kasi ito ay buhay. Bata, matanda, may ngipin o wala, may buhay. No? Even yung mga puno, mga hayop, may buhay. Kaya ngayon, ang mga kabataan o yung mga mag-asawa, ayaw mag-anak dahil may alaga silang chihuahua, may alaga silang shih tzu, may alaga silang corgi, whatever. Nakita nyo, dati ang tinotrolley, bata, ngayon ang tinotrolley, aso na eh. Di ba? Nakakita nga ako, laki ng aso, nakatrolley. No? Yung anak ko sabi, Dad, bilihan natin ng trolley. Sabi ko, para saan? No? Remember, all of us love life. Mahal natin ang buhay. Di ba? Kaya lang, paano natin ito papahalagahan? Okay? Sabi sa Psalms 139, For you formed my inward parts, you knitted me together in my mother's womb. Wow. I praise you, for I am fearfully and wonderfully made. Wonderful are your works. My soul knows it very well. My frame was not hidden from you. Kahit himla ng buhok mo, hindi yan nalihim sa Diyos. Alam niya yan, sabi sa Numbers. Di ba? And then, sabi niya, my frame was not hidden from you when I was being made in secret, intricately woven in the depth of the earth. Your eyes saw my unformed substance. In your book were written, every one of them, the days that were formed for me, when as yet there was none of them. Hallelujah. Sa Tagalog, basahin po natin. Sabi niya, kilala ninyo ako dahil kayo ang lumikha sa akin. Kayo ang humugis sa akin sa sinapupunan ng aking ina. Pinupuri ko kayo dahil kahanga-hanga ang pagkakalikha nyo sa akin. Nalalaman ko na ang inyong mga gawa ay tunay na kahanga-hanga. Nakita nyo ang aking mga buto nang ako'y lihim na hugisin sa loob ng sinapupunan ng aking ina. Nakita nyo ako o nakita nyo na ako, hindi pa man ako isinisilang. Ang itinakdang mga araw na ako'y mabubuhay ay nakasulat na sa aklat ninyo bago pa man mangyari. O, purihin ng Diyos sa pagkakabasa ng kanyang salita. O God, thank you. Let this word, Panginoon, sink, Lord, sa aming mga isip, mga puso, Panginoon. At sa umagang ito, hayaan mo nga na ang mga salitang yan, Panginoon, ay hindi lang, Panginoon, mapag-aralan, kundi maisabuhay ng bawat isa sa amin. Oh God, thank you. In Jesus' name, Amen. Kung titignan natin, mga kapatid, yung word ng Diyos na ito, o yung word of God na ito, ay nagpapatunay na anything, no? Anything, no? Sabi nga niya dyan, nothing we experience, good or bad, happens by accident without God knowing. More importantly, it appears that God foreknew the choice we would make in our lives, the trial we face regarding pregnancy, whether the result of sin committed against us or potential life-threatening circumstances. Maraming pagkakataon ngayon pag sinasabi, oh, nabuntis ka. Oo nga aksidente. Ginawa mo at tapos aksidente. Di ba? Sometimes there are circumstances na na-rape yung babae na buntis. Nagkaroon ng problema na buntis. Early, alam niyo yung incest. O kaya yung kapusukan ng mga kabataan. Ang nagiging resulta ay nabubuntis. Pero ano ang nagiging aksyon?
alisin natin yan. Yan ay kasalanan. Mabuti na lang, kapatid, ikaw ay isinilang. Amen? Pag tinignan nyo at binasa nyo ang salita ng Panginoon, sabi nga niya, siya ang yung needed, no, sa word na Tagalog, siya yung naglagay ng bawat piyesa. Kaya yung katawan natin, mga kapatid, mga kasama tuloy, no? Parang kausap ko lang yung mga taga-transport sa amin, kasama! Mga kapatid, tingnan natin. Yung buhay na to, yung binigay sa atin from the womb of our mother. Unti-unti inilalagay ng Diyos ang parte ng katawan mo. We are made perfectly. Diba? Kaya walang pangit. Lahat maganda. Kahit kamukha mo pa. Kung sino man yung sinasabi nila. Huwag kang mag-alala. You have that, alam niyo yun? You have that promise na ginawa ka ng Diyos perfectly. Sabi nung iba, ako, sa batang ito, dapat pala, nung maliit pa, pinisil ko na ang ilong para hindi na ako nagkaroon ng gantong anak. Kanino ba nagmana yan? Diba? Imagine mo, 9 months kang dinala ng nanay mo. And then, paglabas mo, sasabihin sa'yo, ang pangit mo naman. Kaya huwag kayong maniwala ron because God made you perfectly. Wala bang amen na malakas? Parang hindi kayo naniniwalang maganda kayo at pogi. Ako, kahit sabi nga kahapon, nung ako'y nagbabayad dun sa sabi ko, ay, may senior card ako. Senior? Ilang taong ka na, sir? Sabi ko, senior na. Eto card ko, ayaw pa maniwala. Hindi, sir, bakas eh. Diba? Para lang kayong 31. That's life. That's life, di ba? Let us accept na minsan merong mga, alam nyo, minsan may ilang mga mata lang na nagsasabing tayo'y pangit. Pero karamihan ng mata nagsasabing pogi tayo. Accept it. Mas dapat tanggapin mo yung positive. Hindi, lahat tayo tinatanggap natin negative eh. Sinabi na nga ng Diyos, I've done you perfectly. Hindi ako perfecto eh. Mga kapatid, that is life. Binigay yan ng Diyos eh. Kaya yung mga anak, alam nyo, ito yung masakit eh. Because of that, nakikreate yung abortion. Ano sabi dyan? An abortion is a procedure to end a pregnancy. It can be done with 2 different ways. Una, medication abortion, which uses medicine to end the pregnancy. It is sometimes called a medical abortion or abortion with pills. Procedural abortion, a procedure to remove the pregnancy from the uterus. Alam nyo, ang masama dito, hindi naiisip. Dati meron akong kaibigan, nagkaroon ng, hindi ko alam kung chicken pox yun o parang, basta nagkaroon siya ng mga butlig-butlig sa katawan. Buntis siya. So sabi nung asawa niya sa akin, paano kaya to? Sinasabi, dapat daw tanggalin yung bata sa katawan niya eh. Kasi makaka-apekto daw yung kanyang sakit. Sabi ko, do you believe on that medical knowledge? O naniniwala ka ba na ang Diyos ay may mas mabuting kayang gawin sa'yo? At saka sa asawa mo. Panindigan mo yun. Yun ang pag-aralan mo. Alam nyo, tinuloy yung pagbubuntis. Lumabas yung bata, napakagwapo eh. Napakagwapo. Tapos napakatalino pa. Medyo maliit nga lang siya. Pero nothing changed. Because what?
Or why? God has appointed us. Hindi pa man tayo pinapanganak. Anong sabi doon sa huli? Alam na ng Diyos, isinulat na niya ang pangalan mo. Hindi ka pa man pinapanganak. Tapos, ia-abort. Ngayon, may lumalabas na batas. Actually, sa Pilipinas, wala pang legal abortion. Pero sometimes, napakadami na niyan. Mamaya, pag-aaralan pa natin yan. Amen? So, what we cannot miss from this biblical position is that abortion is equated to murder, which no born-again Christian should endorse. Amen? Kaya ako nung bagong-bago ako sa Panginoon, hindi ko inendorso eh. Bagamat, alam nyo, kami mga artista, madalas kami mag-endorso. Pero yung abortion, hindi namin dapat i-endorso yan. Alam nyo, alam natin, no? That is not legal. No? For God is the sole creator of mankind, and its life is precious to Him because He foreknew us before He created us. Kaya tingnan mo yung katabi mo. You are wonderfully and perfectly made by God. Alam nyo, nung pinag-aaralan ko, sabi ko nga sa Genesis 3, alam nyo yung Tagalog ng nilikha, nililok ng Diyos. Pag naglililo ka sa mga Tagalog, pag naglililo ka, lahat ng anggulo, sinisilip mo. Pag naglililo ka ng banga, lahat yan, tinitingnan mo. Walang bula. Wala dapat patsi. Alam niyo ba yung patsi? Tapal, sa ibang Tagalog yan. Wala dapat. Dapat yan perfectly. Ganun po tayo ginawa ng Panginoon eh. He needed us. He make our part individually. Kaya kahit malaki ang butas ng ilong, ang ganda ng mensahe ng Diyos dyan eh. Sa hihip ng ilong, ng hangin mula sa ilong, na bumuka ang dagat. Kaya pagka malaki ang ilong mo, pasalamat ka. Kasi madaling lumamig ang pagkain. Nakakatawa ba yun, Brother Marvin? Diba? Pagkakain ka, mainit na mainit, hinihingahan muna natin yan, di ba? Ang daling lumamig eh. Talo natin yung mga payatang ilong eh. So, wag tayong magsisi. Dahil may buhay na binigay ang Diyos. Kaya yung abortion is no-no sa atin yan. Alam niyo, pagka ikinento ko sa inyo yung mga nabasa kong mga article, magugulat kayo. May pro-choice, may pro-life. Sa Amerika, ipinasa tong batas na to, 1949. Yung legal abortion. And from that day, lahat ng naitala, ang laki ng bilang. Almost 900 something million na kabataan o mga bata ang hindi isinilang. Hindi ako nagkakamali. And even sa bansa natin, madaming quack doctor. Anyway, that is not an issue now na kailangan nating pagpukusan because hindi naman tayo papasok sa ganun. Amen? Sabi niya sa Jeremiah 1:5, before I formed you in the womb, I knew you. And before you were born, I consecrated you. I appointed you a prophet to the nation. Amen? Kaya hindi po kami lang ang ginagamit ng Panginoon. Lahat tayo. We are the living prophet of this world. Salamat sa mahinang-mahinang amen. Mas malakas pa yung tawa ni Sister Nancy.
Sabi ng United States Council of Catholic Bishops, the threat of abortion remains our preeminent priority because it directly attacks life itself, because it takes place within the sanctuary of the family, and because of the number of lives destroyed. Amen? It attacks life. Nakakita na ba kayo? Actually, may gusto nga sana ako ipalabas na video kung paano sinisira yung bata sa loob. Kaya lang, wag na. No? And it take place within the sanctuary of the family. Yung family natin, marami akong nabalitaan na ganyan eh. Dahil nagkaroon ng illegal abortion sa loob ng pamilya, nasirang lalo yung sambahayan. Lalong nawala yung tiwala. Alam niyo yung mga tatay at nanay, pag nakita yung anak nila na buntis ng maaga, dalawa lang ang pinapagawa. Pinapalayas at pinapaabort. Nakakalungkot, di ba? Imbis na mahalin, imbis na itago sa kanilang tahanan upang makaramdam ng pagmamahal, itinataboy. And what next? Pag nagkaroon ng abortion, what next? Dahil sira na ang buhay ng kabataan na yan, magtutuloy na yung masisira. Dahil hindi niya naramdaman yung pagtatanggol eh. Because there is no accident. Pag nabuo ang bata, nagkaroon ng pagbubuntis, hindi po yan aksidente. It is a gift of life from God. Amen? Pagka nung binabasa ko to, halos yung puso ko parang madudurog dahil sa dami ng batang nasaktan, nawalan ng buhay because of this kapabayaan. Kawalan ng pag-ibig. Alam niyo ba yun? Yung pagtatakwil sa anak, pagtatakwil sa dinadala ng anak mo ay pagtatakwil sa hindi pagkilala sa gusto ng Diyos na pagmamahal sa sambahayan. Kung mahal mo pamilya mo, sa umpisa pa lang, nandiyan na ang protection mo. Amen? And then sabi niya, why human life must be preserved, or must be respected. In short, human life is sacred because it is of its relationship with God. Moreover, and this of crucial importance, human body or body life is a good, intrinsic, or natural to human person. It is a part of their very reality and not something intrinsic and valuable only as an instrumental good as a means to other human goods. Wala pong katulad ang buhay. Hindi yan pwedeng ihambing sa buhay ng hayop. Kaya nga sabi ko kanina, mas prepare na ng mga kabataan ngayon, lalo na yung mga bagong mag-asawa, ang mag-alaga ng aso kaysa mag-alaga ng anak. Imagine niyo, pag ipinapasya lang aso, naka-pampers na din. May sarili na ring inuman yan. At may sarili na ring ventilador. Baka mainitan. Kahapon may nakasama akong hapon. Pati jacket sa kanila, meron na ring electric fan. Sabi ko, pasuot ko kaya sa aso to. Pero pag pinag-aaralan natin, sometimes we always parang deep yung pinagpaparehas natin ang buhay ng tao sa buhay ng iba eh. Kaya maraming mga yun, yung mga Mother Earth, pinapahalagahan yung mga puno. Pag pumatay ka nga ng tao ngayon, 6,000 hanggang 12,000 lang eh. Pero pagka pumatay ka ng puno, kulong ka ng 12 taon. Kung wala kang paalam. Imagine ninyo yun. Sabi ko nga, yung gravity, parang pagpatay ka ng tao, parang pagpatay na rin ng kung ano paman. Amen? Ganun na, kalala.
yung sitwasyon. No, na dapat tayo mga Kristiyano, we should protect. Wala na. Okay lang mag-drugs. Part na yan eh. Kaya, minsan, dun sa lugar namin, gigil talaga ako eh. Harapan ng bahay, dun nagbebentahan. Sayang, hindi ako nakapag-file ng candidacy. Pero alam nyo, gustong-gusto natin no, na may ahon ang buhay ng Pilipino. Pero marami talagang sumisira nito. Amen? What did the Bible says about life? Sige nga. Basahin nyo nga yan. Physical and spiritual. God holds the power of life and death in His hand. Yun yung inawit natin. No? The Bible also says that Jesus, the Son of God, is the author of life. Jesus Himself stated, I am the way and the truth and the life. Amen? Sinasabi natin, I love you, Jesus. Hindi ako papaalis sa'yo. Pero we don't love life. This life is a God-given. This is a gift from God. Amen? Pahalagahan natin. Hindi ko sinasabi hindi ako advocate ng physical fitness. But that is reality. We should know that. Even the doctor says, mag-exercise po tayo. Kaya ako, sabi ko nga doon sa mga kasama ko sa opisina, wag na wag niyong aalisin ng sports. Kasi ngayon, pag ini-interview mo ang kabataan, anong sports mo? Wala po. Anong ginagawa mong exercise? Wala po. Anong ginagawa mo? Computer po. Computer games. Kaya, I'm amazed yung mga anak ni Sister Blanks, ni Sister Jen, ni Brother Mick, at siyempre, hindi naman pwede sila lang may anak. Anak din sila ni Brother Mick at Brother Chris. Nagpo-football. That's a good exercise. Amen? So, kailangan din natin yun. No? Hindi pwede kasi na yung life na to ay tumakbo lang ng parang wala. We should have a balanced life. Hindi po ako doktor or whatever. But we need that. Amen? Why is important to protect yung right to life? Amen? Sabi niya, it is fundamental right which govern all existing right. In its absence, all other fundamental rights have no reason to exist. For children, the right to life is the chance to be able to live and have the possibility to grow, to develop, and become adult. The right to life itself is foundational. Without it, we also struggle to fight for all other human rights issues. So yung buhay po, yung pagpoprotect sa buhay, yan po ay pinakamahalaga. Kaya lahat po ng bansa may human rights. Nung nakaraan, nakita ko, nahuli na yun, makukulong ng 3 to 6 months. Sabi ko, ang ikli. No? Ang ikli ng parusa. Yung pumatay dun sa isang kabataan. Dahil lang trigger happy yung pulis. Wala namang pulis po dito, di ba? Meron dito, pulis makatingin. Sayang, yung buhay ng kabataan na yun. Maybe sometime or someday, he will be the President of the Philippines. Kaya lang kinitil. Alam niyo ba yun? Ako yun ang tinitingnan ko dito eh. Yung buhay ng kabataan na yan na pinatay ng dahil lang sa mga kung ano-anong mga pamamaraan like abortion. Sayang. Baka kung yan ay lumabas sa mundo at binigyan natin ng kalayaan to grow, to develop,
and to become adult. Baka yan ang maging presidente ng bansa. Kaya yung mga anak nyo, pahalagahan ninyo. Kasi baka yan yung maging presidente o vice-presidente, mapalitan yung mga presidente at vice. Amen? Sabi ko nga, sometimes this politics never change. Minsan pumunta ako sa isang lugar, nakita ko yung mga kandidato mula doon sa senador, pababa. Iisa lang ang apelido. Sabi ko, sila lang ba nakatira dito? Wala na bang ibang mahusay pa rito? Why? Because this politics is trying to destroy life. Amen? Wala po tayo sa harap ng kampanyahan. Pero I'm just want to be honest. Minsan, nakaka-irita na these people, mula nung ako po yung nagkaroon ng isip, sila na lang. Wala bang iba? Dito lang sa hanay ng ating mga taga-rema, ang daming talented at matatalino rito. Na meron po dito, may mga potential maging presidente ng Pilipinas. Amen? What does the Bible says about the protection of life? Sabi niya doon sa Psalm 121 verse 5 to 8, the Lord is your keeper. The Lord is your shade at your right hand. The sun shall not strike you by day, nor the moon by night. The Lord shall preserve you from all evil. Amen? He shall preserve your soul. The Lord shall preserve you, your going out and your coming in from this time forth and even forevermore. Amen? This is a Bible verse na nagsasabi sa atin, no? Remind us that we can always trust in the knowledge that the Lord is watching over us. He will never leave us alone and He will protect us. Kaya alam nyo, yung buhay na binibigyan natin ng halaga, hindi lang po tayo ang may tangan yan. Amen? Sabi nga nung awit natin kanina, hindi tayo mababawi ng kaaway. Kaya yung buhay, minsan binabaliwala lang. Pero, it remind us, no? Yung psalm na yon, na lagi tayong binabantayan ng Diyos. Kaya nga mahalaga pag umaga, lalo na tayong mga tatay na bumabiyahe, nagtatrabaho. Bago tayo umalis ng bahay, Lord, ingatan mo ako. Alam ko po yung salita mo na you will never leave me nor forsake me. Amen? Lalo na kung malalayo ang biyahe. Ako lagi kong sinasabi sa mga anak ko, pray. Mag-pray kayo. That is a protection of life. Amen? Because we don't know what is the plan of our enemy. May alam ba kayo na yung kaaway nyo may pinaplano sa inyo? Wala naman eh. Alam natin ang plano ng Diyos sa buhay natin. Yun ang hawakan natin. No? Sometimes lagi nating itinataas yung plano ng kaaway eh. Kaya lahat ng halos karamihan ng tao warrior. Hindi pa man nangyayari. Itinataas na kasi yung plano ng kaaway. Dapat ang itinataas natin sa buhay natin, yung plano ng Diyos. Amen? Mag-aaral ka. Papasok ka sa kolehiyo. Ang iniisip mo kagad, wala kang pambabayad eh. But what is the promise of God? To give you life abundantly. To give you, to prosper you. Paano ka magpa-prosper kung takot ka sa buhay? Meron akong isang supervisor. Nung birthday ko, binati niya ako.
Ganda ng message. Nakakataba ng puso. Sabi niya, Sir, ikaw po yung tao na nakilala ko na sobrang strong at may determinasyon. Because hindi naman tayo dapat matakot eh. Remember, ano sabi ng Panginoon? Huwag ka mag-alala. Kahit nasa harap ka ng korte, ako magbibigay sa iyo ng salita. Kung ang mga taong yan ay binabatikos ka laban dahil naglilingkod ka sa akin, ako ang magtataas sa iyo. Diba? Ano sabi niya? I will give you strength. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, huwag ka mag-alala, Titus. Huwag kayong mag-alala, mga kapatid, kung kayo man ay hamakin ng dahil sa paglilingkod nyo sa Diyos, kayo ay itataas ko at ipagtatanggol ko. So what? Ano ikinakatakot natin sa buhay na ito? Kung tinanggap natin ang Panginoon, sabi nga ng Romans 10, di ba? If we receive the Lord Jesus Christ as our Lord and Savior, He gave us yung light. So, kung binigyan ka ng buhay, bakit ka natatakot ipaglaban ang buhay mo? Amen? Why do we preserve life? Medyo aanuhan na po natin, no? All human beings have basic natural right. The most fundamental of this is the right to life. The right to life belongs not only to the strong and the powerful. It belongs to all human beings regardless of age, dependency, or ability. Kahit na yan ay may diferensya. Kahit na yan ay autistic or whatever. They have life. Amen? We should preserve that life. Kapitbahay kami, talagang Pero alam nyo, nakakatuwa. Tuwing aalis kami, nakasa bintana siya, "Babay, kuya. Saan punta mo?" Diba? Mabuti pa yun, binabati ka. Minsan yung ibang kapamilya natin, umalis ka na nga ng bahay, hindi pa alam eh. Pag tinanong mo na, "Saan yung anak mo?" Hindi ko alam eh. Yung kapitbahay namin, "Babay, kuya, saan punta mo?" Nakakatuwa, di ba? Sana ganun din tayo. Na pag umalis ang part ng pamilya natin, alam natin kung saan sila naroon. Alam natin kung kumain na sila. Nakakatuwa. Si Sir Edna natatawa pagka binabanggit ko yung ibon eh. May ibon ako pag mapasok ka ng bahay, "Kumain ka na?" "Kumain ka na?" Kahit anong oras yun, "Kumain ka na?" Sabi ko kay Sister Edna, mabuti pa yung ibon. Pagdating ko, tinatanong ako, kumain na ako. Kaya ngayon, sabi niya, pagdadating ako, "Kumain ka na?" Diba? Kasi wala na yung ibon eh. Diba? So, that's life. That's life. If we want our family to be, alam niyo yun, yung malago, yung may buhay, we should know yung bawat isa sa atin. Kahit ayaw ng mga anak natin, kilalanin natin sila paalalahanan natin sila, patuloy pa rin tayo magpaalala. Amen? So don't you see that children are God's gifts or God's best gift? The fruit of the womb, His generous legacy. Sabi ng verse sa Psalm 127, verse 3. Sabi niya dyan sa Matthew 25:45-46, "Then He will answer them, saying, Assuredly, I say to you, inasmuch as you did not do it to one of the least of these, you did not do it to me. No? And this will go away into everlasting punishment, but the righteous into eternal life." Ito, kausap niya yung kanyang mga disciples. Nagmamayabangan. Ako ang pinakamataas. Ako ang pinakamagaling. Ako ang karapat-dapat sa pagtingin ng Diyos. Ano sabi niya?
kung kayo ay hindi nyo titingnan ang mga kabataang ito, ang mga maliliit na ito, makakaranas kayo ng kaparusahan. Dahil hindi ninyo ginawa ito para sa akin. Amen? Kaya dapat nandun yung pagtulong. Nandoon yung pag-aaruga. Minsan sabi ko dun sa mga ibang staff ko, alam nyo, ibang-iba na ngayon ng mga kabataan. Don't be offended, mga kabataan. Noon, madalas kong iniyayabang to eh. No? Si Pastor Mabel, mga anak na kinabukasan, naglalaro pa ng baboy, bahay, bagyo. Pero ngayon, yung mga kabataan, sobra. Meron akong isang kakilala dun sa office, wala pang 2 buwan, gusto na mag-maternity dress. Pero okay lang yan. Sabi ko, okay lang. Kung gusto mo, diyan ka komportable, do it. Pero ngayon, na-realize ko, iba na talaga. We should honor them because they want yung baby naman nila ay maalagaan nila. Kaya huwag tayong maging, yung parang nagkukumpara. Ganun lang talaga, nagbabago ang buhay. Iba na ngayon ang hilig. May mga kabataan ngayon, ayaw ng party. Huwag mo silang pakialaman. Iba yung gusto nila eh. Diba? Kailangan bigyan natin sila ng pagkilala. Huwag natin silang pabayaan. Okay? What are the rights of the unborn child in the Philippines? Ito, konti lang po ito. Huwag kayong mag-alala. Hindi po ito masyadong mahaba. Human rights of the unborn child. The unborn child shall possess and enjoy all human rights that are compared to other person by law. It shall be entitled first and foremost to the right to life, safety, and protection while still in the mother's womb. Section 6 po yan ng Protection Against Abortive Acts. Kinuha ko lang po yan para mas ma-emphasize kung anong kahalagahan ng buhay. Amen? So sana po, may natututunan tayo. No? Paano natin papahalagahan ng buhay? Kasi mismong ang bansa nagsasabi, no, na yung mga bagay na yan, no, ay dapat nating pahalagahan. Ito lang po, some statistic. About 400,000 abortions are estimated to occur each year in the Philippines. Remember, yung sinabi ko kanina, from 1949 up to this year, almost 900 million yung buhay na nawawala. Dito lang sa atin, 400 abortion. 400,000 a year. Kaya nga yung COVID, sabi nung iba, kaya daw nagkaroon ng vaccine. Hindi naman kabataan ang gustong patayin, kundi mga matatanda. True enough. True enough. Ang daming mga matatanda inatake. Nagkaroon ng diferensya sa puso. Kaya never again. Never again to COVID. Amen? Wala na yan. Hindi na yan pinapansin. Kasi alam nyo, papansin lang yan, parang mga, parang mga artista papansin. Huwag na natin pansinin yung mga yan kasi wala na yung bisa sa buhay ng mga anak ng Diyos. Amen? Some 80,000 women per year are estimated to be treated in hospitals in the Philippines for complication of induced abortion. Wala pa po dito yung mga illegal. Yung sa mga doktor kwak-kwak pumupunta. Amen? So sabi sa Psalm 139 verse 13 to 16, for you formed by inward parts. Actually, inuulit ko lang to. Why? Gusto ko pong ma-emphasize dito, ano ba ito? Huh? Sabi niya, for you formed my inward parts, you knitted me together in my mother's womb. I praise you, for I am fearfully and wonderfully made. Wonderful are your works. My soul knows it very well. My frame was not hidden from you. When I was being made in secret
intricately woven in the depth of the earth. Your eyes saw my unformed substance. In your book were written, every one of them, the days that were formed for me, when as yet there was none of them. Okay? 5 specific reasons why we should affirm the sanctity of human life in the womb and seek to protect those children who are yet unborn. Number 1, the first reason is this: God has ownership right as creator. Siya po ang gumawa sa atin. Kaya kung ngayong mag-asawa, no, ay parang nag-iisip na aksidente lang itong batang to. No. God created that child. Hindi kayo gumawa niyan. No? You have been bought twice by God. He has double right and of ownership over you as your creator and redeemer. Yan yung binabanggit ko kanina. He created you and He redeemed you. Amen? No mother ever owns the child in her womb. No parents ever own their child or their children. The child belongs to God or belongs to God, and as parents, we are entrusted with the nurture and care of our children. Tayo lang po ay tagapangalaga. Kaya kung may nag-iisip, no, meron nga kinikwento si Pastor Mabel, meron siyang isang staff, ayaw maganak. Sabi ko, bakit? Ayaw eh. Pero wala naman tayong magagawa. That is their right. Pero once na nagkaroon ng pagbubuntis, dapat alagaan natin yan. Dapat pangalagaan natin yan. Amen? And then, sabi niya, and so the first reason we should protect human life in the womb is that God has ownership right as creator. We do not have the right to take innocent human life. No? Remember that word. Wala tayong karapatan na kumitil ng buhay. Sabi niya sa second reason, human life should be treated with special reverence and awe. Oh. Paghanga. Kaya kanina yung introduction ko, walang pangit. Nung pinanganak si Vince, buhay pa yung father ko, sabi nung father ko sa akin, anak, no, parang yung hindi maintindihan yung kagalakan. Ang pogi-pogi ng anak mo. Ganun, no? Sa sobrang katuwaan, pag-uwi ko ng bahay, kumpleto gamit. Naibili na ng crib, meron ng unan, meron ng initan ng alam nyo. Kaya nare-remember ko, sabi ko, ganun talaga. Pag pinapahalagahan mo ang isang buhay, you will do everything. You will do everything. Amen? All life should be treated with respect, but human life should be treated with special reverence and awe. God created your inmost being, not just your physical self, but your soul and your spirit as well. Human beings are not just physical being. Human beings are not just physical being. Hindi lang yan basta nilalang. Punong-puno yan ng karapatan. Karapatang ibigin, karapatang bigyan ng buhay, at karapatang itangi. So when you take this praise all together to be fearfully and wonderfully made, means that you are special creation of God. You are special creation of God. Tulog na sila. Ayaw nyo maniwala, you are a very special creation of God. Amen? God knit you together in the womb. You have been created in God's image. And you are unique. There is no one else quite like you. Human life is sacred, and therefore human life should be treated with special reverence and awe. Amen? Third reason. Malapit na po tayo matapos. Huwag po kayong mag-alala. God designed the womb as a place of nurture and protection.
God designed the womb as a place of nurture and protection for the developing child. That is the primary purpose of the womb. It is a covering, a shelter, a hiding place for the unborn child. And that is a third reason why we should protect human life in the womb. Di ba kayo namamangha doon? Yung womb ng mga kababaihan. Lumalaki. Pero dumarating ang panahon, pag ipanganak ang bata sa loob, pumapayat ulit. Nag-e-expand. Nag-e-extract. Why? Yun pala yung ibig sabihin nun. Yun pala yung kuweba ng safety ng isang kabataan. Imagine niyo yun. Pagka yan ay ina-abort, pinapasukan niya ng mga aparato para durugin unti-unti yung laman. Pagkatapos, bibigyan ng pang-induce para mailabas. Imagine niyo yun. Na dapat yan yung lungga kung saan pinoprotektahan yung isang kabataan. Sinisira ng mga malpractice. Amen? Fourth reason, God personally fashioned the baby in the womb. Ito na lang po. You are special. You are a wonderful, unique creation of God. Every person is and where does God to do this work of knitting and weaving us together. He does it while we are still in the womb. That is the fourth reason why we should protect human life in the womb, because God personally fashioned its baby in the womb. Nakakita na ba kayo ng gumagawa ng ginansilyo? No, kanina ko pa iniisip yung word na knitted, yun pala, ginansilyo. Nakakita na ba kayo nun? Talagang masusing, iniisa-isa. I remember one time, nagpunta kami sa Baguio, tinitingnan ko kung paano ginagawa yung parang mga kortina. Ang galing. So, paano kaya tayo na ginagawa ng Diyos habang natutulog yung mga asawa nating babae dahil buntis? Unti-unti, iniisa-isa. Ito, Pilipino. Medyo papanguin ko ng konti ang ilong. Ito, Australiano to. Tatangusan ko pero lalakihan ko ng butas. Ito, Amerikano to. Lalagyan ko ng pointed pero medyo dapa ng konti sa loob. Imagine niyo yun. Kaya nga, walang pare-parehas na tao eh. Even our thumb marks, hindi pare-parehas yan. Because we are created individually by God. Ito, lalagyan ko ng malaking paa, pero maliit na kamay. Kasi layas to eh. Layas paglaki. Nakakatuwa eh. Nakakatuwa. No? Final reason, God has planned for His child life even before the child is born. Amen? Tingnan ko lang po yung note ko. Baka lumalagpas na ako. Ayan. God has a perfect plan for each child in the womb. The child who suffer abortion never gets the opportunity to live out that plan. All the days of ordained for you were written in God's book before one of them came to be. No one has had the right to take away your life as a child. Neither do we have the right to take away another person's life. No one has the right to interfere with God's plan for the child in the womb. May great plan ang Diyos sa buhay natin. Maliit pa lang tayo, may plano na yan. Kaya nga, di ba, meron sinasabi sa Bible, we have a plan in our heart, but God has a greater plan for us. Dahil maliit pa lang, wala pa tayo nasa sinapupunan pa lang tayo ng magulang natin, meron ng plano ang Diyos sa'yo. And that plan should be fulfilled. Amen? Okay. So we should protect. Sinamarize ko lang po. God has ownership. Human life should be treated with special reverence and awe. God designed the womb as place of nurture and protection.
God personally fashioned the baby in the womb. God has a plan for his child life even before the child is born. You don't choose your life or your family. They are God gifts to you as you are to them. Sabi yan ni Desmond Tutu. Nahanap ko yung Desmond 1:1. No? Ganda niya, no? Kaya yung iba sasabihin, ba't ba ako pinanganak pa sa pamilyang ito? Pasalamat ka, ipinanganak ka. Nagpasalamat ka dahil napabilang ka sa pamilya na yan. Yung pamilya nito, ang gulo-gulo. Hindi ko maintindihan. Make yourself na maging pagkumpuni o magkumpuni ng kaguluhan. Magulo ang pamilya mo, kaya ka ginawa ng Diyos. Kaya ka tinawag ng Diyos. Kaya ka nagkaroon na reborn. Kaya ka na-redeem ng Diyos upang ikaw mag-ayos ng pamilya na yan. Magulo ang mga anak mo bilang tatay dahil ikaw ang tinawag ng Diyos na maging pari ng iyong tahanan. Ayusin mo yan. Kaya nga ikaw ang haligi. Amen? Kayo mga nanay, kayo ang ilaw. Kayo po ang magbigay ng kalinawagan. Hindi yung kayong nagkikipag-away sa mga anak nyo. Minsan sa pagtatalo lang. Dahil wala yung tatay, nagkakaroon ng problema. We should be thankful because we are part of that family. Kaya ako, thankful ako dahil pamilya ko, part ako ng pamilya ng Liv. Part ka ng pamilya ng David. Part ka ng pamilya ng Talatad, Asada o Gagi. Part ka ng pamilya ng ganito. You must be thankful. Amen? Walang pagsisisi. The ultimate treasures on earth and in heaven are our children. Totoo po ba yan? So, kung totoo po yan, magpasalamat tayo sa mga anak natin. Alam nyo, kung may mga anak kayo dito, i-embrace nyo sila. I'm very thankful, anak. Ikaw ang anak. I'm very thankful, anak, dahil binibigyan mo ko ng kasiyahan. Hindi yung, mabuti pa nung maliit ka, sana pinisil ko ng ilong mo para hindi ka naman... No wonder. Amen? Alam nyo, ito po ay dapat nating maintindihan. Dapat nating maunawaan. Ang buhay na bigay ng Diyos, walang sino man ang may karapatang bumawi niyan. Ang buhay na bigay ng Diyos ay pagpapala. Ang buhay na bigay ng Diyos ay dapat ipaglaban. Amen? Hindi na ako nagbigay dito ng mga kung dapat natin gawin, pero alam natin yan. Oh. Sa pamilya, kung merong naliligaw, try to persuade them na makapasok muli sa sambahayan. Pag-pray. Kung may mga anak kayo na nagkakaroon ng kaguluhan, pray na maiayos yan ng Diyos. Kung meron kayong mga anak na sa tingin nyo'y suwail, the Word of God is the medicine for that. Amen? Kung meron man kayong mga anak na nakikita nyong hindi gumagalang, huwag nyo sabihin, darating ang araw, ganyan talaga ang buhay. Sabi nga sa Bible, ang mga kabataan ay hindi nagagalang. No. Kung kayo ay anak ng Diyos, hindi dapat mawala ang galangan sa loob ng sambahayan. Amen? Hindi ko alam kung natutuwa kayo o nagugustuhan nyo yung preaching. No? Pero masarap at maganda ang mga pinag-uusapan natin. That's why, don't give up. Stay engaged in the pro-life battle. Amen? So tayo pong lahat ay tumayo, tayo po ay manalangin.